So nakakatakot, di ko alam kung anong gagawin niya. Hello mga specimen, good afternoon. Ngayon nandito tayo sa Barangay Bulalakaw dito sa Sibalog. So magka-camping tayo tonight kasi ito naman yung isa sa bagong lugar na ating pupuntahan, which is sobrang ganda naman talaga guys dito sa Bulalakaw. Dito lang yan sa Sibalog Antique. Sige, at 4:42 na yung ating oras ngayon. Wala kami dalang mga light, headlamp. So kailangan namin mag-set up ng mabilisan para makapagluto na rin kami. So ito guys, una natin i-set up yung ating tent kasi maliit lang ating area dito. So dapat i-maximize natin yung lahat ng space. Habang nagsiset up kami dito, busy ako sa pag-vlog, pagsiset up ng tent. Tapos may tumawag doon sa kabilang bundok kasi nga yung motor nandun pa sa kabila, which is doon nakapark yung motor ko. So sabi daw nila, pinukpok daw ng babaeng yun yung aking motor. So pinuntahan ko kanina at yun, nakita ko wasak yung side mirror, dalawang side mirror, wasak talaga. Kabago-bago nating motor. Tapos maraming gas-gas kasi nga bato talaga eh. Dalawang bato yung pinukpok talaga sa motor ko. Pumunta kami dito para mag-relax pero yun yung nangyari. Although na kahit gas-gas lang yun guys, kahit malayo yun sa makina, yung pagmamahal mo sa motor na talagang iniingatan mo, di ba? Tapos yung pinukpok lang naman pala ng babaeng yun. Sabi daw nila may psychological problem daw, na depressed na yung babaeng yun kaya parang ganun siya. So wala tayong magawa. Kasi ganito yung life natin. Let's move on. So dapat positive pa rin tayo. Kasi nga pumunta tayo dito para mag-relax, hindi para mag-think negative, di ba? So ngayon natapos ko nang i-set up yung aming tarp at saka yung tent. So goods na po tayo ngayon. So ready na tayo mag-cook ng ating dinner. Pero may problema tayo ngayon. Papalapit dito yung babaeng pumukpok ng aking motor kanina. Yung sabi ko sa inyo kanina na may problema sa pag-iisip. So mga specimen, ito na yung babaeng pumukpok ng aking motor papunta dito sa aming pwesto. So nakakatakot, di ko alam kung anong gagawin niya. Tingnan niyo. Gusto namin siyang tulungan, pero yun nga, pinukpok na yung motor ko, so paano ko pa siya tutulungan? Oh, she's coming. Where is she? Ano ba dyan katana? Magtugi dyan katana, no? Oh my God, scary. She's coming. Siya yung pumukpok ng motor ko. So, hindi ko alam kung bakit nandito siya. Ano kayang gagawin niya? Baka pupukpukin niya ulit yung tent? Baka? Or baka yung ulo ko pupukpukin niya? Hindi ko alam. So, mukha siyang may dala. Ano, daga na kayo man? Ah. So, paakyat siya dito guys. Oh my God. Magandang ba siyang umakyat dito? Yan na siya. Pinipigilan siya ni Ednil. Ito guys, talaga siya guys. Gusto namin siya tulungan sana. Gusto namin siyang kausapin. Pero yun nga yung nangyari.
Pinukpok niya yung motor ko, maraming gas-gas. Kabago-bago akong motor. Tapos dito pa nangyari. So nakakasad talaga. Good evening mga ka-specimen, no? So ngayon, ito na yung ating update. Magsasaing tayo for our tonight's dinner. At ito yung ating sitwasyon. Alam niyo naman, hindi maganda. Lang na si Ednel, estudyante ko before sa UA. At siya yung naka-standby dito kasama yung kanyang mga kaibigan. At yung kanyang kasama niya ay yung mga barangay officials din dito sa Barangay Bulalakaw. Ednel, ano mo ngayon ating sitwasyon ngayon? I-explain mo sa ating mga followers. Hindi ko rin ma-expect na ganun mo yung mangyayari na mapukpok yung motor ni sir. Buti na lang nag-respond agad yung mga tip na tanod namin dito sa Barangay Bulacau. At saka kasama ko pala ngayon yung mga yung mga youth dito sa aming barangay at saka yung tanod namin na si Roger. Okay. Nandun si Roger nakaupo sa tent. Yan. Yan. So Roger, salamat sa time. So ito na guys, ito yung ating sitwasyon, no. Naka full alert sila. So first time nating mag-camping na may mga guard on duty. Which is safe naman, no. At saka yun na nga ang nangyari, wala tayong magawa kasi yun na nga yung nangyari. So dapat alert tayo kasi baka mamaya hindi naman natin na-expect kasi kanina yung babae na yun pumunta dito kanina, naunahan pa sila, mabuti nga lang mas mabilis sila nakaakyat dito. Kung wala baka face to face na kami kanina. So ito na guys, magsasaing muna tayo at dito lang muna sila yan. Mamaya uwi din sila kasi magpapadala daw sila dito ng tanod 24/7. Salamat talaga sa Barangay Bulalakaw sa inyong concern sa amin dito, no, sa pag-welcome sa amin. Alam naman natin ang babait na mga tao dito. Kaso nga lang may mga, may mga sitwasyon talaga na hindi natin ni-expect na nangyayari talaga. Umuwi na yung ating mga kasamahan dito, si Ednel at saka yung mga tanod at mga kabataan, umuwi na sila. So alone na kami dito sa aming pwesto. Sana hindi na babalik yung babaeng yun. Nakakatakot siya kanina guys. Mabuti lang na document ko kanina. Tapos, yun. Parang may dala siyang bato. Parang gusto niyang umakyat dito. I don't know kung ano yung nagtitrigger sa kanya. So guys, baka kung gusto niyo siyang tulungan, please don't hesitate to contact us. Parang makontak ko sila dito. Kung gusto niyong tulungan yung babaeng yun. Taste muna natin. Woo! Love it. Malasahan mo talaga yung shrimp. Tapos yung anghang nito. Ng sili labuyo. Yan o. So masarap talaga mga ka-specimen kumain ng soup kapag maulan, di ba? Kakain na kami naming dinner, pero may nakikita kaming light galing yan sa detachment dito sa Barangay Bulalakaw. Kasi meron dito may kampo ng mga sundalo dyan sa itaas. I-check nila kami kung okay kami dito, kung ano yung aming status dito. Kasi nagko-contact din yung barangay sa kanila. Every time na may papasok ng mga bisita, so dapat alam nila. So yan, no, parang nag-signal sila ng green light yung gamit nila. Yan, makita nyo guys, di ba? Ang lakas na kanilang ilaw, no? Long distance. So taga na, kain na tayo. Yan, no? Yan. Kikilig ko talaga. Save ka lang ka. Pabanday sa nakatanod natin dyan ka. Nag-duty yan dyan ako. Ang pwede kita kasave ka lang ka. Pag-save. Sa'yo lang makatanong sa rapid ka.
dito ka anda sa tanggal. Good morning mga specimen. Nagsasaing ako ngayon kasi mamaya after namin kumain ay diretso na kami uwi. So kung makikita nyo, parang iba yung aming location ngayon kasi may nangyari kagabi. So nag-relocate kami dito, tinulungan kami ng mga tanod na kunin yung mga tent namin doon sa itaas ng bundok. Tapos dito kami nilagay for our safety. Kasi yung babaeng sinabi ko sa inyo kapon na pumukpok sa aking motor ay pumunta siya sa aming campsite for no reason. Hindi naman siya dumiretso sa amin, parang nagdidistansya din siya, pero gusto niya lang makalapit, pero hindi naman totally na pupunta talaga siya sa amin, like mag face to face. Parang ano siya guys, parang nagsustalk siya, ganun. So it makes her more, di ba, scary. Kaya wala kaming magawa, tinawagan ko agad yung kaibigan ko dito. Sabi ko, tinanong ko siya kung may tanod ba siyang pinadala para i-guard yung ano, yung aming pwesto. Tapos sabi niya hindi pa, mamaya pa daw. Kaya nagtaka ako kung sino yung nagpa-flashlight na yun nung gabing yun. Tapos malayo pa naman medyo malayo pa naman siya. Tapos tiningnan ko yung ano, yung shadow ng kanyang physical features sa kanyang phone kasi nga yung flashlight niya, tapos nakita ko na parang babae yung hugis. Kaya yun, sabi ko siya na yun. So tinawagan ko agad yung kaibigan ko na SK dito, tapos yun, ang bilis nilang rumesponde guys, super. Ngayon ako nakakita ng na sobrang bilis na pagresponde ng mga barangay officials dito, no, para lang ma-safeguard kami doon. So pinauwi nila yung babae, ayaw umuwi. Yun naman, alam niyo naman kasi, di ba, pag may sakit ka sa pag-iisip, parang hindi ka normal mag-isip. Like, mahirapan yung mga tao sa paligid mo na pauwiin ka. So it doesn't mean guys na ito yung nangyari sa amin na hindi maganda, hindi maganda yung Bulalakaw. No, actually ang ganda ng Bulalakaw, napaka bait ng mga tao. It doesn't mean na kasalanan ng isa kasalanan ng lahat, hindi naman ganoon. Hindi natin kontrolado yun, especially pag may sakit sa pag-iisip yung isang tao, hindi siya aware sa kanyang ginagawa. So dapat tulungan lang natin siya na maka-recover, na ma-rehab kung ano yung pinagdadaanan niya, kung ano yung problema niya sa buhay niya, na baka na-depress lang siya, ganun. Kaya bakit nagkaganon siya, 'di ba? So ang ganda talaga guys dito sa Bulalakaw. Kahit dito kami sa Palayan, may view naman kami, which is makita namin yung Mount Poras dito, which is isa sa mga mataas na bundok dito sa Antique din. Basta yun lang, 'di ba? Parang nakakatakot yung nagsustalk, ganun. Basta believe talaga ako dito guys sa mga officials dito sa barangay. Yun lang masasabi ko. Parang sila, qualified na sila sa good governance talaga pagdating sa ganitong sitwasyon. So kaya na tayo mga specimen, no? So we have this corned beef at saka egg na boiled, then rice. So ito lang yung muna yung ating breakfast. So kagabi, nag-relocate kami dito. Tapos ito yung aming napiling lugar. Kasi ayaw namin doon sa ibabaw sa plaza. Gusto namin medyo nature pa rin yung dating. Kahit safe area, 'di ba? So ito yung namin guys, yung view namin. Yan oh. Yan. Tapos maraming mga ibon, iba't ibang klaseng ibon, iba't ibang klaseng kulay. Tapos ang iingay ng mga ibon dito. Tapos na yung aming kami experience guys. So ngayon ay uwi na kami. Kasi nakakapagod na at saka ang init na ng araw ngayon.
Salamat talaga sa mga barangay officials dito na sa Barangay Bulacau dito sa Sibalo, Mantique. At tapos si Ednel, SK nila at mga kaibigan ng mga barangay officials. So see you in our next video.